Yo, what's up mga kumpay? So, meron lang tayong sasaguting katanungan ngayon, no? Galing kay J. Kiel Tumalad, no? Ang tanong niya ay, pwede bang gamitin ang metro o yung metro na ginagamit ng mga carpenter, kung pwede nga ba siyang pangsukat ng bottom bracket kung walang caliper? So, ngayon, check natin at explain natin na pwede talaga siya. So, bibigyan ko lang kayo ng konting idea. So, let's go! So ayan guys, meron tayo dito tatlong klase ng bottom bracket. So pag bibili kayo ng mga bottom bracket, usually makikita ninyo meron naman ng mga specific size yan, no? So ayan, meron tayong 110, 115, tsaka 113. So ngayon, kung ang bibili ninyo second hand, doon na kayo mahihirapan kasi nga syempre wala na siya sa box, wala na rin yung titingnan ninyo kung gaano siya kahaba. Doon na papasok ngayon yung paano nyo siya susukatin. So, gaya sa tanong ni J. Kiel Tumalad, no, kung pwede nga ba yung metro, pwede yon, no? So since ang sukat ng mga bottom bracket ay kuha sa millimeter, yan, millimeter. So kalimitan kasi sa mga bottom bracket, pag nagpapalit kayo, syempre stock sa bike. Pero hindi nyo alam kung ano yung nakalagay doon. So ang gagawin nyo ngayon, magsusukat na nga kayo, di ba? O kaya kung bibili kayo ng second hand, syempre hindi nyo rin alam kung anong sukat niya. Yun, doon na tayo sa tanong ni Kiel, no? J. Kiel Tumalad, no? Kung pwede nga ba ang tape measure ipangsukat. So, sa kaso ko kumuha tayo ng caliper na pangsukat ko. Siyempre, ito yung tape measure. Caliper kasi, usually makikita nyo dyan is millimeter. Tsaka yung inch, siyempre, ganun. Madali lang naman yan. Tsaka nakalagay na pati dyan. 10, 20, 30, 140, 130. So, madali nyo siyang malalaman sa caliper. Kasi nga, indicated na lalo na at millimeter yung kukunin natin. So, sa tape measure naman, pwede din naman to. Ang kaibahan lang kasi niyan, hindi nyo makikita yung 100. Diba? Kung hahanapin nyo yung 100, which is napakahaba na nun. So, magiging ganito ang pagsukat natin. Diba yung sa caliper, ang bawat sukat niya ay 10. 0, 10, 20, 30. Ngayon, ang gagawin niyo sa tape measure, ganun din. Bawat pitik niya nung 1, ganun din ang gagawin niyo. Syempre yung 0 niyan, ayan, yung 0 talaga. Ngayon, pag pumasok na siya ng 10, diba, nag-10 na siya. Nag-10, oh. Sa tape measure, yun yung 1. Yung 20 sa tape measure, yun yung 2. Bali sa madaling salita, dito kayo kukuha sa baba para makuha ninyo yung millimeter. Ganyan, sa baba na yan, no? Gagawin nyo lang, bawat isa dyan, bawat number dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gagawin ninyo, lalagyan nyo lang ng 0 to. Ito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itong 10, 100 na yan, syempre, kasi nagdagdag na tayo ng 0. So, ganun lang siya. Ngayon, paano naman malaman kung 113, 115, 120? Or, for example, meron tayong bibilin na bottom bracket. Ang kailangan natin is 110. Ayun, 110 to, di ba? Gagawin nyo ganito. Punta kayo dito sa 100. Ay, punta kayo dito sa 10. Gaya nga na sinabi ko kanina, dadagdagan nyo lang yan ng 0. Di 100 na tong 10. Ngayon, bibilang lang kayo dyan ng 10. Maliliit na guhit. So, hindi nyo kasi makita kasi luman-luma na yung metro ko. Bawat maliliit na guhit na yan, equivalent yan sa 1. Yan, o. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5, yung malaki. Ito, 5. 6, 7, 8, 9, 10. O, ito na yung 110. Yung sa may 1, tapos katabi siya nung 10. Bali yan, plus 10 na kayo kasi 100 plus 10 plus 10. O, di 110 na nga. O, ngayon, para makuha ninyo yung 110, dadagdagan nyo lang to ng 0. Itong 1 na to. Ngayon, kung ang kailangan nyo naman ay 115. O, di galing na kayo sa 110. Didagdagan nyo na to. Bawat maliliit na guhit na yan, equivalent niya sa 10. O, bilang lang kayo ng 5 ulit. Dito babagsak yon. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5, ito, yung malaking ito. Yan, yung malaking yan. 115 ang sukat niyan. Ganun lang siya ka-basic basahin, no? Pag sa tape measure kasi, centimeter yan, tsaka meter. So, malalaki yon. Yung millimeter kasi, which is yung pinakamaliit na bilang ng pagsukat. Kaya naman, hindi nyo makikita yan dito. Unlike dito sa caliper, makikita nyo talaga siya. Tingnan niyo. Yan, ano, 110, 120 o 110, ganun din yan. Naka-indicate talaga siya na 110. Sa tape measure kasi, hindi. Bali, kung sa tape measure nyo titingnan yung number na 110, ganito magiging itsura niya.
1 tsaka yung 0. 1 tsaka 10 tsaka yung 1. Ganun siya magbilang. Ngayon, doon na tayo sa part na magsusukat na kayo ng bottom bracket. Ngayon, sa caliper, madali siyang basahin. Gaganyanin nyo lang yan. Ano naman? Diba? 113. Pipilangin nyo lang yung maliliit kung saan nakatapat, no? Ayan, o. Paisin lang natin. Tsaka, medyo mali na yung readings nito kasi guys, naisukat ko to sa isang mainit na bagay kaya lumiit na. So dito, makikita nyo medyo kulang yan. Kasi nga sobrang tagal na pati na ito. Ayan. Ayan, di ba galing kayong 110, oh? Bibilang lang kayo kasi ito ay 113. Bilang lang kayo ng tatlo. 1, 2, 3. Bibilangan nyo yung maliliit na to. Ano, 1. Yan. 1, 2, 3. O, 113 siya. Ganun lang magbilang nito, guys. No? Para hindi kayo nahihirapan. Ngayon, syempre, sa tanong ni Idol, na kung pwede nga ba yung tape measure, pwede to, syempre. Kaya lang, dapat medyo ano kayo, medyo magaling humawak, no? Kasi sobrang hirap nito kung itatapat-tapat ko lang. Mas maganda kung matatanggal nyo to, pero napakahirap tanggalin nito, lalo na kung bago. Ganito lang gagawin niyo. Tapat nyo lang din siya sa dulo. Ayan. May ilalak nyo naman to dyan eh. May ilalak nyo. Tapat nyo lang yan dyan sa dulo. Ayan. Tapos, o yan. Ganun lang, oh. 113, di ba? Ganun lang magsukat niyan, guys. Pero, dadagdagan nyo lang ng 0 yung 1. Ito. Tapos, bilang kayo ng maliliit na tatlo. Pero dapat nakatapat to. Kita nyo naman. Ayan. Nandun siya sa may 3. Maliit. Di kasi makita eh. Ano? Basta katapat siya ng maliit. Ano? Ganun lang. So, ganun lang kadali. So, sa tanong niya na kung pwede bang ipangsukat yung tape measure, pwede siya. No? Okay naman, di ba? Pagsukat ng bottom bracket gamit ang tape measure. So, ganun lang siya ka-basic, no? Sana natulungan kita, J. Kiel Tumalad, no? Maraming salamat sa pagtatanong mo. Yun lang, thank you. So, yun, J. Kiel Tumalad. Sana natulungan kita sa tanong mo ngayon, no? At sa mga magtatanong pa na subscriber natin dyan is, make sure nyo lang na i-highlight nyo na o kaya i-pin nyo na yung inyong tanong. Kasi nga, sabi ko lagi ko sinasabi sa inyo kung may tanong kayo sa Facebook ko. Kasi dito sa YouTube, nagkakaroon ako ng problema na hindi ko nababasa palagi kasi nga sobrang mahal ng load ngayon, no? Low. So yun lang, no? Sana natulungan kita, JK Tumalad. At maraming salamat sa pag-subscribe mo at syempre sa panonood mo at sa pagtingkilik sa ating vlog. At ako si Carlo Dorteworks and Vlog TV. See you sa mga susunod nating video. Bye-bye!